Okay, so this time, discuss naman natin yung JK flip-flop, di ba? So, ito yung ating JK flip-flop. Uh, and as you can see, ito yung nabuo nating circuit. And yung implementation natin is same as before. Gumagamit tayo ng NAND gates, di ba? Meron tayong 4 na NAND gates and tatlong inputs, di ba? Yung J input, clock, and then yung K. And then dalawang output natin for Q and yung complement ng Q, di ba? Or ng ating output. Now, as you can see, parang yung number of inputs and number of outputs natin is almost similar dun sa SR flip-flop, diba? Just naming natin is yan, diba? But actually, yung J na to, ito yung katumbas ng set doon sa SR. And then yung K natin, that is for the set. Diba? So in other words, itong JK na to, nabuo to, kumbaga parang ito yung upgraded version, diba, ng SR flip-flop natin. Diba? If doon sa D flip-flop, 'di ba, na fix na natin yung issue ng invalid case. But yun nga, ang nangyari kasi doon, we only have single input, 'di ba? So, hindi talaga natin totally na improve yung SR, 'di ba? Sa SR we have two inputs for set and reset. Meron tayong control doon. Mas marami tayong control. And dito naman, kaya nabuo tong JK flip-flop, diba? Kumbaga yung JK flip-flop is yung improved version ng SR flip-flop. And yung ano lang dito, yung nabago lang, yung kumbaga yung improvements dito is may na-fix na yung invalid case na yun, di ba? Na kapag kumbaga may additional siya na ano na ang tawag dito, na function, di ba? Kung saan nagbe-behave siya similar sa SR flip-flop but na-fix niya na yung invalid case na yun, kung saan yung kapag daw yung S, yung set natin, and yung reset maging parehong 1, that is considered as invalid doon sa SR, di ba? So yun yung ina-address nung circuit na to, di ba? Ngayon, as you can see, try natin i-compare to sa truth table. Diba? So ito yung truth table ng JK flip-flop, di ba? And as you can see, same na same, di ba? Dun sa ano natin, same na same dun sa SR flip-flop natin kanina. Maliban na lang dito sa kapag yung J natin saka yung K natin or yung dalawang inputs natin nagpareho silang 1. Kung doon yun sa SR flip-flop, invalid yun, di ba? But dito sa JK, ang ginawa niya is kapag daw ang two inputs natin is parehong 1, ang magiging behavior ng circuit natin is magiging toggle, di ba? Ibig sabihin, mag-change siya ng output, di ba? Toggle, di ba? Kung sa switch pa, mag-on, on, off, on, off, on, off. Parang ganun. Diba? So ngayon, try natin i-compare yung output ng circuit natin based dito sa truth table. Kapag 0, 0 daw, yung input natin for J and K, and then yung clock signal natin is yan, high or active. Ibig sabihin, kung yung present state natin, ibig sabihin, ito yung state natin before mag-active yung clock, di ba? Is 0, 1, then yung next state naman, yung next state, that is yung magiging state natin after, di ba, mag-active yung clock natin. Or in other words, ito yung previous output, ito yung final output, di ba? Parang ganun. So kapag ganun daw, 0, 1 yung previous output natin, or yung state natin, then yung magiging output natin is still the same. Diba? Kaya yung label niya dito is no change. Okay, kung 1, 0, then 1, 0 din. That's why if you notice, kung 0, 0, still 1, 0 yung output natin. Yung clock natin is, even though pumapalo ng high and low, still walang nababago sa output natin. And proceed tayo sa next case, diba? Kapag 0, 1 naman, yan, diba? Kapag yung present state doon natin is 0, 1, then magiging 0, 1 pa din unless yung present state natin is 1, 0. So this is same dito sa case natin, di ba? Naka 1, 0 yung present state natin. Ibig sabihin, once na i-input natin sa K is 1, dapat magiging 0, 1 yung output. So try natin dito gawing 1 yung K, di ba? Dapat magiging 1, 0, 1 to.
Okay? So, 0, 1. So, same naman sa behavior ng ating truth table. And then, kapag 1, 0 naman daw, kapag 0, 1 yung present state mo, dapat magiging 1, 0 ulit. Babalik, di ba? So, kabaliktaran lang. Yan yung katumbas ng set, di ba? Yung kaninang ginawa natin yung reset. Ito naman yung katumbas ng set. So, dapat kapag kapag siniro-zero natin, still, na-maintain niya yung output, di ba? Walang changes. No changes. Ngayon, kapag yung J naman yung iiwan natin, maging 1, 0. Okay? So, 1, 0. Okay? So, same lang. Same naman ng behavior niya sa truth table. And lastly, paano kung maging 1, 1, di ba? Kung sa SR yan, invalid yan. Invalid operation yan, di ba? Pero pag dito, yan yung magiging behavior kapag parehong 1. Okay? So, as you can see, nagtotoggle. Diba? Nagsiswitch on, off yung ating circuit. Diba? So, sabi niya kapag 1, 0, diba? 0, 1. Okay? So, yan yung natin sa JK flip-flop. Ngayon, saan naman ginagamit to, di ba? Ano yung kanyang application? So, yung application niya, unang-una is, syempre, ginagamit din siya as a counter, di ba? Since it can toggle nga yung ating output, di ba? So, applicable siya for gamitin as a counter. Okay? Then, ginagamit din siya as a shift register, similar dun sa D flip-flop natin. And, of course, yung as a memory storage, di ba? So, nasabi na rin natin yung kanina. So, yun yung behavior ng JK flip-flop.